Guys, okay. Good morning everyone. So our topic is all about cereals and starch dishes. So next slide please. Palikog slide. Sa kulog at ulan, iikutin ang tala at buwan, habang tayo ay naliligaw. Kinggan ang puso, wag nang bibitaw, wag nang magtago-taguan. Kita naman sa ilalim ng buwan ang lihim na pagtingin kailan Palikog slide. So cereals are usually starches, pans, or grains, are the most important group of food scraps in the world, named after Roman goddess and harvest. Cereals, rice, wheat, and corn are three most cultivated cereals in the world. So, ang cereal no usa siya sa uri sa pagkaon nga gikan sa starchy pans or grains. Kini kadalasan ginagamit sa usa sa mga bilang sangkap sa lahi nga klase sa mga pagkaon. Pareha sa bread, pasta ug lain pa no na ginagamitan og cereal. So, ang example aning cereals kagikan siya sa grains, sa mais, bugas ug uban pa. Mao ni ang kasagaran cereal. Ilang nag-record ka? Wala day. Patay. Pag-record lang ba lagway mo? Ah, sige. Nag-record ko rin. Play mo record ko. Oh, sige. Ayun, padayon. Wait lang. So, gikan siya sa bread, no? Oy, nawala na ko. For sa example, aning cereal, nagikan siya sa grain, mais, ug bugas, ug uban pa. Mao ni ang kasagaran cereal nga atong ginagamit sa bisag unsa nga bisan asa nga nasud no or dili sa Pilipinas, importante kayo nino aron makabuhatag mga pagkaon ni gamit ning cereals. Next slide, palihog. So starches, it is a foundation, a form of leafy green plants located in the fruits, cereals, and tubers. So ang native starches, isa siya purong ng anyo sa almirol or starches na pwede natin makuha sa uri sa tanom, kagikan sa pagdaan sa mais, grains, patatas, or bugas, balangor or sa tapioca. Kaning native starches no nga naga-produce og carbohydrates, siya basta-basta matunaw sa bugnaw nga tubig. Kay naaman siya, nakadepende man gina siya sa temperature nga imong i-prepare when it comes sa mga luto-luto ang ginagamit ni native starches. Sagaran ani no dili sa Pilipinas pati sa laing nasin mas bet nila ni gamiton bisan unsa nga generation kay mas pure man sa ubang nga starches karon nga na sa long ingredients. Slide palihog. So, not the classification of starch at native starch, modified starches, and purified starches. So, karon ako na native starch. So, ang native starch, ito siya parang itong ginagamitan nato siya og kuan ning asa la siya nga unlike sa kaning
mineral or tubers. Nani sa importanteng sangkap na pwede nato makuha og energy sa lawas. Example sa starch no nga naay carbohydrates kay ang patatas, mais or bugas o banpa. Nya kani native starches is no nga nagaproduce lang siya og carbohydrates di sa basta matunay matuni din kay na di basta matunaw sa bug nga tubig. Kaya naman nakadepende man na siya sa temperature nga imong i-prepare. Next is ang modified starches. Ang modified starches, gikan gyapon siya sa uri sa almirol or starch. Pero niagi ni siya proseso or modification aron mas maayo or mas pil niya ang iyang katangian. For example, kakayahan nila nga makadeserve og tubig. Magpain guban pa. Kasagaran ani ginagamit sa industries sa mga pagkaon o paan nga naga-impresyon tungkol sa ilahang katangian. So, ang modified starches no agit siya sa parehong makuha nato sa native starches. Paniparehalan na sila tulad sa mais, patatas, guban pa. Ang ilang kalahian no ang ilang mga proseso sa pagbuhat. Inya ginagamit din ni siya sa implikasyon din sa atong industry pagkaon. Kasagaran ginagamit ni aron pampapot kaning modified palapot na siya or mga stabilizer o emulsifier. Kasagaran sa ani no ginagamit sa industry ginagamit sa produkto sa papel, tila o guban pa. Next is ang purified starches. Palihog ko. Separated from grain to tubers by a process called wheat milling. This is procedures employs various techniques of grinding, screening, and centrifuging to separate the starch from fiber, oil, and grain. So, ang purified starches is sa uri sa or special na grain, no? Uri ini niagi sa ka proseso na precision aron hawaon ang mga dili need nga mga sangkap lain ang mga protein, taba o uban pa. Ang lain ani ay upang makakuha dihang malinis magkatawag sa alveolar na may mas taas na konsentrasyon ng carbohydrates. Tulad mga tanom na nagkama ng tulad sa balistas, proseso jud sa pagbuhat kay ang roots sa fruit sa mais, patatas, kani po siya ay agigid siya proseso or preparation aton hawak niya tong mga sangkap no karaniwan din siya kailan og mirol or gitawag Chocolate Hong Connect. So, today, so, starch composition and structure. Starch is polysaccharide made up of hundreds or even thousands of glucose molecules joined together. So, di ba naka-discuss naman sa ito at si Ma'am Sahulan about sa glucose. So, mayroon tag glucose, it is composed or kind of mga saka na makabusog sa ito corn, mga kanang kumagapuli sa kanon ba. Two general types of
siya. So, aminos. So, mura siya, ginaling siya, yung characteristics of ginaling siya versus ako ka ng rice. So, di ba, ginagaling man gina siya. Kaso ng kasaba. So, di ba, circle kung sa atong gusto buhaton brushy type of structure. Very different from the long string like what we call as aminos. So, kuan siya, lahigid siya sa aminos. Kaya, ang siya. Jack po yung connect Jack. Jacqueline. So, presenting and storing starch and cereals dishes. Next, Jack. So, food presentation. So, food presentation is very important of dining experience because we eat with our eye first. So, di ba, pag makita kita pagkaon is ang atong yung una ang atong mata gyud ang una nga mainggan nyo. So, dapat kung magkuantag pagkaon kay kanang nindot ang iyahang kanang kumbaga design ana para ang customer or ang kuan is mainggan nyo sila magpalit sa imuhang ginabaligya. So, this is secret to bringing the five senses into ano siya? Eating experience that satisfy the customer dinner. So, dili lang dapat kumakwata og pagkaon, dili lang kay puro nindot anad to. Dapat, syempre, lami po siya ang panlasa. Ang lasa sa atong yan nga pagkaon. I have ko next, Jack. So, what are the factors to consider in plating cereals and starch dishes? Jack. So, first is di ba, kita nagat dili sa center gatong mga anang so number 2 is allow new kasi plato o tanawon. Number 3, bring and slice in a way that they pasti klase nga pag atong siya. Ay nga, ingredients. Is mao gyud ang atong sa atong pag-plate sa wala ta ako salamat. So, hello everyone, no? So, I am the third reporter. So,
mag-continue lang ko sa kuan gi-discuss ni kuan Irish. So second is balance. Food selection. So balik ko na ko no. So food selection, simple to complex in the presentation of cereal and starch dishes. Simplicity. So simply should not be mistaken for a lack of creativity or ability. Repeat, this should be avoided. So sa food selection, okay, kuan ta ka ng kuan lang ta, mag focus lang ta sa simple nga kanang mga presentation. So kailangan is kanang murag di ta magsubra sa atong mga wali pang design. Kailangan is balance, na i-balance. Kailangan sa like sa katong gi-discuss ni Irish is kuan kanang kailangan ay correlation na sila combine ang iyang garnish ug iyang slice. So kailangan ang iyang slice is sakto pud siya sa iyang design. Ang iyang design sakto pud siya sa iyang slice. So 2 or 3 colors on the plate are usually more interesting than the one. So duha or tulo daw ka color is mas interesting daw siya kontra sa isa. So cooking techniques, a variety of techniques will automatically add a variety of texture to the presentation. So shapes, avoid combining same shape in one plate. So atong likayan no nga kanang murag nagbalik-balik ra gud atong kanang shape nga gi-design sa atong pag-plating. So portion size, match portion size and plates. To small plates makes an overcrowded, jumbled, messy appearance. Too large plate may make that action look skimpy. So kuan so ato lang ikuan kanang match lang iyang portion size. Like ang imong plate is dili ra pud siya sobrag kagamay, di ra pud siya sobra kadako. Kanang akma lang siya sa kanang pila imong serving size, pila imong ibutang ana nga kuan. So next. So 3 is unity. So strict attention must be paid to the compatibility of the food items on the plate. So kailangan is kuan gid siya, like ra pud siya atong sa balance no nga kailangan balance imong design ug imong kuan. So dire is kanang murag isa na siya, na siya unity sa imong plate gikan sa imong design padulong sa imong slice kung sa imong gikuan dira sa imong food. So texture, this is important in plating as in menu planning. Textures refers to those abilities of a food that can be felt with the fingers, tongue, plate or teeth. So fifth is flavors. One cannot see flavors, but it's one more factor you trust. Consider balancing color, shapes, and on the plate. So ang ano, di man punta makaingon nga ang kanang flavor is makita nimo, kan magyud na kanang imo magyud nang malasahan, kanang imong matilawan unsa imong panglasa. So kailangan is sakto pud siya. So temperature, serve hot cereals dish hot on a plate. So kailangan kung mag-serve daw ka og kanang mga cereals is kuan siya kanang init pa siya. Like sa kanang pag magluto daw kag cereals or pasta is kailangan kanang mo pay pagkuan ba kanang untay na mag-order sa imo is
kana pa mao pay pagluto nimo dili nga nagluto na kadaan tas wala pay nag-order. So dili na siya lain na siya pag kanang naa na sa customer nga bugnaw na siya. So techniques for storing cereals and starch dishes. So wheat should be stored in a dry and well-ventilated storeroom. So, ang wheat is kailangan siya naka-store sa mga dry o kanang mga well-ventilate nga mga room. So, flour should be removed from the sacks and stored in a wheel beans with lids. So, flour beans should be of a type that can be easily cleaned because of the fact content the keeping quality of out product needs extra care. They should be kept in containers with high fitting lids and stored in a cool, well-ventilated storeroom. So, kuan tungod kay ang kanang ang flour is nag-contain siya og fat. So, kailangan siya i-keep siya sa kanang mga kuan good mga containers nga mga tight kanang di siya mag sa pani di siya mag wala goy ka nang magsulod magawas nga hangin, then well ventilated storeroom pod siya. So barley needs the same care storage as oats. So ang barley is same ra pod siya og kanang care storage sa oats. So rice, tapioca and sago should be kept in tight fitting containers in a well ventilated storeroom. So like sa sa flour, same ra gyapon ang rice, tapioca ug sago. Kuan ra gyapon siya kanang kailangan siya i-keep sa kanang mga tight nga mga container, then mga well ventilated room. So arrowroot is easily contaminated by strong smelling foods, therefore it may be stored in airtight tins. So thank you.